Naging personalan na ang mga banat ni Manila Mayor Joseph Estrada at dating Manila Mayor Alfredo Lim na kapwa nagsisisihan sa pagpapatayo ng Torre de Manila. Ang DOLE naman nangakong tutulungang makahanap ng ibang trabaho ang mga manggagawa ng condominium ngayong may TRO sa konstruksyon nito. Balita hatid ni Mariz Umali. He is the only president convicted for plunder. Kung ako may kasalanan, nung ako pa nasa Tanay, siya mismo pumunta sa akin sa Tanay at humihingi siya ng tawad, umiyak pa siya. Mainit ang naging patotsadahan ni dating Pangulong Joseph Estrada at nooy incumbent Manila Mayor Alfredo Lim noong eleksyon 2013 nang maglaban sila sa pagkaalkalde ng Maynila. Tinanggap naman ni Lim ang pagkatalo ng ideklarang bagong Manila Mayor si Erap. Pero ngayon tila muling nabuhay ang kanilang iringan. Matapos pansamantalang ipatigil ng Korte Suprema ang pagpapatayo sa Torre de Manila, ang binansagang photobomber sa monumento ni Dr. Jose Rizal sa Luneta. Sabi kasi ni Erap, si Lim ang dapat sisihin kung bakit napayagan ang pagpapatayo ng condo building. Sa mga dokumento ay pinakita ni Erap, pirmado ni Lim bilang mayor noon ang zoning clearance at iba pang requirements. Bukod pa sa mismong National Historical Commission of the Philippines na raw ang nagsabing hindi sagabal ang Torre de Manila sa frontal view ng bantayog ni Jose Rizal. Palagay ko, kundi Ulyane may Alzheimer, no? There's the building permit before I became mayor. Di naman nagpatalo si Lim sa personal na atake ni Erap. Sinasabi ko magnanakaw siya. Patututuhanan ko. Di ba convicted siya sa plunder? 54 years na ako sa serbisyo. Ni minsan hindi nadawit ang pangalan ko sa graphing corruption. Kung maliman daw ang pag-issue ng building permit sa developer ng Torre de Manila na DMCI Homes, bakit daw pinatuloy ng kasalukuyang Manila City Council ang proyekto kahit may resolusyon na noon na ipatigil ito? Complied with all the requirements eh. Wala namang mali nung panahon namin eh. Nung pag-upo ko, nasa 6th floor na, 7th floor na yata eh. Nakatayo na eh. Kaya wala nalang reklamo. Gayon pa man, susundin daw nila kung ano ang ipag-uutos ng Korte Suprema. Bukod sa mga nakabili na ng unit ng magkaroon ng pre-selling, apektado rin ang indefinite TRO ng Korte Suprema sa Torre de Manila ang may 2,000 manggagawa. Tiniyak naman ng Labor Department na tutulungan nila ang mga manggagawa na ma-refer sa ibang kumpanya sa pamamagitan ng Public Employment Services Offices o PESO. Sabi ng DMCI Homes, tatalima sila sa utos ng Korte Suprema pero gagawa raw sila ng legal na hakbang sa lalong madaling panahon para ipabasura ang TRO para na rin sa interes ng kanilang condominium owners. Mariz Umali, GMA News.